Ayan na nga mga Chusero, sobrang excited ako dahil meron tayong dalawang pag-uusapan. Ito ang bagong motorsiklo ng Yamaha, ang Aerox, isang SP at isang standard version 3. Pero magkahiwalay na vlog para magkaintindihan talaga tayo mga Chusero. Kaya naman, hello mga Chusero, mga boss, mga paps, welcome back to RJ Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. Tama mga Chusero, dahil 128,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagsusubscribe, nagla-like at nag-share. Thank you so much. So ngayon nga po mga Chusero, pag-usapan na muna natin yung bagong motorsiklo. Ito ang Aerox SP. Ano ba mga binibida nito? Dito lang po yan sa Yamaha Nagtahan. In 5, 4, 3, 2, 1. So ngayon nga mga Chusero, bago tayo magtuloy-tuloy sa specs at features sa Mio Aerox SP, pag-usapan na muna natin kung magkakano ba to. Sa SRP po ay nasa halagang 163,900 pesos. At may discount dito sa Yamaha Nagtahan mga Chusero na nasa 4,000 pesos. Kaya ang net SRP na lang ay nasa 159,900 pesos. At kung installment naman ang pag-uusapan, ang down payment nito ay nasa 32,780. At nasa screen na po ang mga presyo ng 12 months, 18 months, 24 months, at 36 months. Umpisa na natin mga Chusero. Makikita agad sa harap ng Aerox SP ang matapang at agresibong itsura nito. Meron itong matulis sa LED headlights sa may hiwalay na housing para sa ilaw sa kaliwa at sa kanan. Nagbibigay ito ng mas malakas at malinaw na ilaw lalo na sa gabi. Napaka-importante yan. Sa gitna naman may matte red accent na nagpapadagdag ng sporty look, habang ang turn signal lights naman ay integrated na rin sa gilid ng headlight area. Ang nakikita nyo ngayon ay ang front wheel ng Aerox SP. Mapapansin agad ang matapang na pulang alloy wheels na nagbibigay ng sport bike vibes at forma. Nakikita rin dito ang malaking front disc brake na nagbibigay ng malakas at maasahang preno. Para sa added safety, meron na itong single channel ABS na tumutulong para hindi mag-lock ang gulong kapag bigla ang nagpreno, lalo na sa madulas sa daan. Ako, maulan pa naman ngayon. At para sa smooth na handling, gamit ito ang 30mm telescopic fork, mas matibay at mas ginhawa sa kahit anong kalsada. Ang size ng gulong mga Chusero nasa 110/80 by 14 tubeless, at idagdag na natin ang traction control, big time, di ba? Kaya naman ang overall ng harapan ng Aerox SP ay talaga nagbibigay ng racing inspired vibes, pamporma, pang-performance pa. Isa ito sa mga pinaka-exciting na bagong features ng Aerox SP, ang bagong full-color TFT instrument panel. Makikita natin dito ang malinis at malinaw na display na may speedometer, tachometer, fuel gauge, odometer, trip meter A&B, clock, VVA indicator, Bluetooth indicator, maintenance reminders oil, smart key indicator, ABS warning light, at makikita mo rin ang traction control status for riding modes at iba pang alert sa isang tingin mo lang. At syempre meron din itong Y-Connect integration, di ba? Kapag nakakonekta sa Y-Connect app by Bluetooth, pwede rin mag-display ng call and text notifications, phone battery level, last parking location, fuel consumption data, maintenance logs, at hindi lang ito basta dashboard Isa tong smart display na design para sa mga personalized at informed na riding experience. Ngayon naman, tingnan natin ang handlebar controls ng Aerox SP. Dito tayo sa kanang bahagi, ito ang stop and start system button. Kapag naka-on ito, kusa niyang pinapatay ang makina kapag naka-idle ka, gaya ng sa stoplight para makatipid sa gasolina. At kapag ready ka ng umandar, automatic na mag-on ulit ito. Sa ilalim naman, makikita mo ang hazard light switch. Press mo lang yan kung kailangan mong mag-warning sa ibang motorista. At sa parting ito, nandito rin ang kill switch at electric start button. Sa kaliwang bahagi naman na manibela ng Aerox SP, ito yung mga madalas mong gamitin habang umaandar. Una, meron tayong headlight switch. Pwedeng itagel ang high beam at low beam gamit ito lalo na pag madilim ang daan. Sa gitna, meron tayong navigation buttons. Dito ka mag-scroll sa screen ng motor para makita ang trip information, fuel consumption at iba pa. Pindutin lang ang check mark para iselect.
Nasa ibaba naman ang signal light switch, kaliwa o kanan, tapos pindutin sa gitna para patayin. Of course, nandito rin ang busina. At yung shift button sa pinakababa, ginagamit ito para magpalit ng display o kung nakakonect ka sa Bluetooth, pwede rin sa media control. At ito naman bilog sa button para ito sa pag-access ng settings at Bluetooth menu. So, kumpleto sa controls, isang kamay lang, kaya safe, techy at convenient sa Aerox SP. Ito pa mga Jester, ang pinaka-paborito kong feature sa Yamaha Aerox ay itong smart key system. At bukod dyan, nandito na din ang fuel and seat button at meron din siyang pocket at charging port. Isa pa sa mga mapapansin mo agad sa Aerox SP ay ang premium na seat design. Totoo naman kasi gamit ito ang two-tone seat na may black base at red stitching na nagbibigay ng sporty at eleganteng dating. Kita naman, di ba? Malapad ang upuan kaya comfortable kahit sa long ride at may konting elevation sa likod para sa mas magandang riding position. Perfect ito hindi lang sa forma kundi pati na rin sa ergonomics. Kaya kung daily rider ka o mahilig sa long rides, swak na swak itong seat ng Aerox SP. May storage capacity ito na 24.5 liters kaya swak sa daily riders. Dito naman sa likuran tayo mga Kisero, makikita natin ang rear wheel ng Aerox SP na nakapula pa rin ang alloy mags. Astig tignan, di ba? At tumutugon sa sporty theme ng buong motor. Ang kapansin-pansin dito ay ang YECVT badge na nangangahulugang gamit ng Aerox SP ang bagong Yamaha Electric CVT system. Ito rin ang ginagamit sa mas high-end na NMAX Tech Max. Mas advanced ito kaysa sa regular CVT dahil nagbibigay ito ng 3-level downshift control at pwedeng gamitin kasama ang sport mode at touring mode para maswak sa kung paano mo gustong mag-ride. Sa performance at comfort, siguradong panalo ka sa setup nito. Makikita rin dito sa likod ng mga Tesero ang sporty at modernong taillight design. Meron itong LED taillight na maliwanag kahit gabi at separate signal lights na nakausli sa magkabilang gilid para mas malinaw na visibility. Napapalibutan ito ng sleek black body panels at mapapansin din ang gold sub-tank rear suspension. Hindi lang to forma kundi performance din ang hatid para sa smooth na ride. At syempre naka-emboss ang Aerox badge natin dyan sa gilid. Up naka-unit swing arm sa likuran, naka-disc brake at ang size ng gulong ay nasa 140/70/14 tubeless. So yan naman Giselle, ang pinakahihintay nating lahat pagdating sa makina. Ang Aerox SP ay hindi nagpapahuli. Gamit ito ang isang 155cc single cylinder 4-stroke 4-valve liquid-cooled engine na may single overhead cam at fuel injection. May compression ratio ito ng 11.6:1, ibig sabihin mas efficient ang combustion kaya mas responsive ang takbo. Ang power, naku, maabot lang naman ito ng 15.1 horsepower sa 8,000 RPM at may maximum torque na 14.2 Nm sa 6,500 RPM kaya ramdam mo ang hatak lalo na sa arangkada. Ang sukat ng bore and stroke ay nasa 58mm by 58.7 mm. Perfect balance para sa smooth performance. At para sa mga mahilig sa malalayong biyahe, may 5.5 liter fuel tank capacity ito. Hindi ka na agad magpapagas. O diba? Big time naman talaga sa Aerox SP mga Tesero. Siyempre mga Josero, hindi makukumpleto ang vlog pag walang dimension, di ba? So sa sukat naman, ang Yamaha Aerox SP ay may haba na 1,980mm, lapad na 710mm at taas na 1,170mm. Compact pero aggressive ang tindig. May ground clearance ito na nasa 145mm kaya kahit medyo lubak o hump sa daan, hindi ka basa-basa sasayad. Ang wheelbase ay nasa 1,300mm kaya stable ang handling lalo na sa cornering o mabilis na takbo. Ang seat height ay nasa 790mm kaya kahit average ang height na katulad ko, kaya pa rin, komportable pa rin naman na abutin ng sahig. At ang curb weight naman ito ay nasa 130 kilos. Sakto lang, hindi mabigat kaya madaling i-maneuver sa traffic o paahon. So mga Josero, comment lang po kayo kung nagustuhan nyo po ba ang bagong labas ng Yamaha itong Aerox SP. Nagustuhan nyo ba yung makina niya, yung design niya ba? Comment lang po kayo mga Josero at abangan nyo po yung isa pang vlog natin dun sa Aerox Standard
version 3. Kaya mga Diyosero, natunghayan nyo na kung ano ba ang binibida ng Aerox SP. Napakalupit, di ba no? Napakaganda ng design. At dito lang po yan sa Yamaha Nagtahan matatagpuan. At nandiyan po ang presyo at nandiyan din po ang mga contact numbers. Pag interesado po kayo pumunta, punta lang po kayo. At wag po kayo mag-ala sa pyesa dahil po ang Yamaha Nagtahan ay 3S shop. So ibig sabihin, may service po sila dito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumanggilig at nanood. Sa abangan nyo naman po ang Aerox Standard Version 3. Thank you! Hello mga Chusero, mga boss, mga paps. Ilang beses ka naman na-flat sa gitna ng biyahe. Nako, tag-ulan pa naman at traffic pa, napaka-hassle. Kaya naman ipapakilala ko sa inyo ang Bushy Art Tri-Sealant. Murang-mura sa halagang 40 pesos pero original at subok na. Sa isang bote lang kaya nitong selyuhan ang butas ng gulong mo in seconds. Ito ang mga benefits ng Tri-Sealant. Emergency ready, easy to use, pang motor, tricycle. Walang chemical smell, kaya walang aberya. Para ka may mekanikong kasama saan ka man magpunta. Kaya naman mag-Bushy Art Tri-Sealant na. Original, subok, maaasahan, walang takot sa tusok. Sa halagang 40 pesos, pang matagalan ng proteksyon. Kaya mga paps, huwag nang palampasin kung interesado ka. Tumawag lang po sa number na naka-flash sa screen. O kaya naman maging reseller, pwedeng-pwede. Bushy Art, hindi basta sealant ha, lifesaver sa daan.